Welcome to my second camping vlog. Dumaan at bumili na muna ako ng ating kakainin para mamaya. Kumusta kapsat? Naragsakak nga isasangbay kayo iti may kadua a camping vlog ko. Kapsat dumadaan tayo dito sa Barangay Bitin sa Bay, Laguna. Isa to sa mga lugar kung saan matatagpuan ang makiling Banahaw Geothermal Power Plant. Dito nagmumula ang isa sa mga malalaking renewable energy sources ng Pilipinas gamit ang init mula sa ilalim ng lupa para makalikha ng kuryente. Astig, di ba? Linya ng bundok makiling at malapit na rin tayo sa paligid ng Mat Banahaw. Ang cool, di ba? Tahimik ang daan, sariwa ang hangin, at ramdam mo talaga ang lakas ng kalikasan. Ride lang tayo, chill lang, at i-enjoy ang biyahe. Alam niyo, habang nagka-camping ako sa mga ganitong lugar, tahimik, malamig ang simoy ng hangin, at malayo sa ingay ng syudad, hindi ko maiwasang mapaisip at magpasalamat. Lalo na sa inyo na patuloy na nanonood, sumusuporta, at sumasama sa bawat adventure ko. Sa mga nag-like, nag-subscribe, at yung mga matiyagang nanonood kahit minsan ay puro luto, natet at biyahe lang ang content ko, na-appreciate ko kayo. Sobrang laki ng tulong ng simpleng suporta nyo. Hindi lang ito vlog para sa akin, para na rin itong kwento ng isang simpleng tao na gustong ipakita ang kagandahan ng kalikasan at ang sarap ng buhay na simple pero masaya. At dahil sa inyo, mas ginaganahan akong magpatuloy. Sa totoo lang, minsan iniisip ko, may nanonood pa kaya sa akin? Pero biglang may magko-comment ng support kita at mga bagong kaibigan o nag-o-offer na isama sa camping nila. At ayun, tanggal pagod. Kaya kung isa ka sa mga yan, maraming salamat. Para sa inyo to, hindi lang kayo viewer, kasama na kayo sa biyahe. Tara, tuloy lang tayo sa paglalakbay. At syempre, huwag kalimutang magdala ng extra kape at bug spray. Baka maunahan pa kayo ng lamok sa tent. Oy, Solido, may nagvi-video pa. Shoutout sa mga tropang rider dyan. Panalo ang ride, panalo ang vibes. Mukhang may sariling vlog din ah. Kita-kits sa daan mga kapsat, ingat kayo palagi. Ride safe. Grabe mga kakabsat, pag ganitong biyahe sa probinsya, ramdam mo talaga kung gaano kaganda ang Pilipinas. Sa magkabilang gilid ng kalsada, puro puno, berde, malawak at buhay na buhay. Parang sining ng kalikasan na hindi tinatamaan ng ingay ng syudad. Habang umaandar ako, nararamdaman ko yung hangin galing bundok, malamig, presko, at parang may kasamang alaala ng tahimik na buhay. Tapos yung bundok, ayan o, matayog, tahimik, pero ang lakas ng dating. Parang sinasabi sa'yo, dito ka muna, pahinga ka, may kung anong kapayapaan na dala yung tanawin. Lalo na pag dumarating ka sa mga likulikong daan na may view ng buong kapatagan, parang ayaw mo nang umuwi. Ito talaga ang dahilan kung bakit gusto ko tong ginagawa ko, yung simpleng pagmamaneho, simpleng tanawin, pero malalim ang tama sa puso. Hindi lang ito read, mga kakabsat. Isa tong paalala na minsan, kailangan mo lang bumagal, huminga, at masdan ang mundo na matagal na nating hindi napapansin. Sa mga nanonood dyan na nasa lungsod, sana kahit papano ay nararamdaman nyo rin yung vibe. Huwag tayong matakot i-explore ang ganitong klaseng ganda. Minsan, nasa dulo ng mahabang ride ang tunay na kapayapaan. Habang nilalakad ko papunta sa H&B Nature Campsite, hindi mo maiwasang humanga sa tanawin. Sa kaliwa may palayan, sariwa ang hangin, at yung berdeng kulay ay parang niyayakap ang paningin mo. Sa kanan naman, puro puno ng saging at kabundukan, parang tinatahak mo ang gitna ng isang likhang sining ng kalikasan. Tahimik, malalim, nakakaganang pakiramdam. Sa harap ko, ang kanilang horse porter, dala-dala ang mga gamit. Kalmado lang ang lakad, nakakabilib, habang sakay ang batang nag-guide sa kanya. Sa murang edad, sanay na sa ganitong buhay. Wala siyang reklamo, tahimik lang siyang nakasakay habang ang kabayo naman. Parang alam na ang daan, ang kabisado ang bawat hakbang sa ilalim ng araw at lilim ng mga puno. Ito
Ito ang klase ng biyahe na hindi lang pang vlog. Ito yung klase ng karanasang dumidiretso sa puso. Dahil dito mo mararamdaman yung simple pero tunay na koneksyon sa kalikasan at sa mga taong nakapaligid sa lugar na ito. Sarap mabuhay sa ganito. Tahimik, may tanawin, at may kwento ang bawat hakbang. Welcome sa H&B Nature Campsite, isang tagong paraiso dito sa puso ng Laguna. Dito, hindi lang tanawin ang hahanga ka kundi pati ang pakiramdam na para kang lumayo sa gulo ng mundo. Isa sa mga paborito kong parte, yung natural na agos ng tubig dito. Walang filter, walang edit tunog ng dumadaloy. Nasa pa ang background music mo habang nagpapahinga sa tent, presko, malinaw, at galing mismo sa kalikasan. At marami na ring nakapunta sa lugar nato at mga vlogger. Perfect ito para sa mga gustong mag-camping nang may kasamang kapayapaan mula sa malalawak na tanawin ng bundok. Preskong hangin, puno ng saging at niyog, at syempre, ang agos ng tubig na parang sinasabing, tara, pahinga ka muna. Ayan mga kakabsat, simulan na natin ang setup. Alam niyo, isa to sa pinaka-relaxing na part ng camping para sa akin yung mismong paghahanda. Habang iniisa-isa mo yung gamit, parang unti-unti mo ring iniiwan yung stress sa buhay, nakakapagod pero masaya. Dito sa tent ko, simple lang sapat para sa isang maaliwalas na gabi. Yung upuan at mesa, basic camping gear lang pero ang laki ng naitutulong para mas ma-enjoy ang paligid. Ang saya rin ng feeling na ikaw mismo ang nagtatayo ng sarili mong space sa gitna ng kalikasan. Hindi naman kailangang magarbo, basta kumpleto ang gamit, presko ang hangin, at may kape mamaya, solve na. Mas gusto ko pa nga yung ganito yung tipong ikaw mismo ang kumikilos. Iba yung pakiramdam na pinaghirapan mong buuin ang simpleng camp setup mo. Parang may sense of freedom at fulfillment. Napaka-relaxing pakinggan ang bawat agos ng tubig at bawat huni ng mga ibon, nas kung saan makikita na ang lahat ng tao ay nag-i-enjoy. Iksmi yung kanilang mga kakabsat at kapamilya na lumayo ng panandalian mula sa magulong syudad. Common comfort room. Dahil gabi na at gutom na. Kaya tara samahan niyo ako muli sa ating cooking show sa aking camping vlog for today. Okay mga kakabsat, eto na ang pinakahinihintay nating eksena, ang Liempo Chronicles. Galing to sa convenience store, diretso kuha, diretso luto. Wala nang banlaw-banlaw, wala nang hugas-hugas. Bakit? Kapag nag-camping ka, hindi mo na kailangang hanapin yung kusina ng nanay mo. Kasi ang tunay na kusinero marunong mag-adjust. Just saying, simple lang ang timplasin, paminta, konting toyo at mantika. Walang magic sarap, walang fancy-fancy rub. Ito ang tinatawag nating lasang totoo. Kapag naamoy nyo to habang niluluto sa baga, nako, kahit kalabaw bababa ng bundok para lang makisalo. Konting masahe lang upang ikalat ang pampalasa. At syempre, pati ang kabilang side lalagyan natin. Nagpapagana rin ako ng uling upang maisalang na ang ating Liempo Chronicles. Pahiran muna natin ng konting pamahid upang hindi manikit ang ating karne sa grill. Ito na, isasalang na natin. Nakapatong lang yung ihawan sa mga bato. Natural ang setup. Walang chimney, walang thermometer, pero may huni ng ibon at agos ng ilog bilang background music. Hinay-hinay lang ang apoy, slow roast para pumasok yung timpla hanggang buto. Ito yung klase ng lutong hindi minamadali. Kasi habang inihaw natin to, nararamdaman natin yung moment. Walang cellphone signal, pero full bar ang connection natin sa nature. Luto na ang ating kanin. Magpakulon man tayo ng tubig para sa ating noodles.
Siyempre, habang niluluto ang liempo, kailangan natin ng sabaw. Magpapakulo rin tayo ng noodles. Simpleng instant noodles lang, pero sa ganitong setting, para kang nasa ramen house sa gitna ng gubat. May usok, may hangin, may tanawin bonus na lang ang noodles. At luto na rin ang ating karne. Let's eat kabsat. Ayan na, the moment of truth. Ito na yung liempong binili natin sa convenience store, walang hugas, walang arte, straight sa apoy. Ang tawag dito, liempong walang boundaries. Ito pa, mainit na noodles. O instant lang to. Pero pag niluto mo sa tabing ilog, habang hinihipan ka ng malamig na hangin, parang naging ramen from the heavens. Simple lang to, pero solid. At pag camping ang setting, kahit instant noodles, nagiging instant happiness. Yun lamang ka kabsat na imbaga rabi, kitan ka mananinton bigat. Naimbaga bigat kabsat. Alright mga kakabsat, tapos na ang kainan. Ngayon, time para sa pinaka-underrated part ng camping, ang paghuhugas. Oo, kahit sa bundok, hindi tayo exempted sa gawain bahay. Kahit inihaw lang yan, kahit noodles lang at kanin, may katumbas na hugasan. Pero ang saya no, kasi dito sa ilog parang di ka nagbabanlaw. Parang may sarili kang dishwashing falls. May tubig, may tunog ng agos ng tubig, kahit medyo nahihiya na ako dahil may mga naliligo na pero wala namang naliligo sa pinag-aagusan ng tubig ng binanlawan ko. Nagyong malinis na lahat, tara na at maligo at i-enjoy ang agos ng tubig. At ayan mga kakabsat, tapos na naman ang isa na namang simpleng adventure. Panahon na para ligpitin ang mga gamit, tupiin ang mga tent, at itiklop ang ating tarp. Yung tarp na kaninang tumulong protektahan tayo sa sikat ng araw ngayon, babalik na sa backpack. Yung sapin na nagsilbing kutson, at panapin natin. Malinis na ulit, ready for the next trip. Ganito talaga sa camping. Ikaw ang magtatayo, ikaw din ang magbabaklas. Pero bawat ligpit may bit-bit kang kwento at alaala. Agpakada-kada kayo kakabsat. Pero dito pa alam kasi panibagong adventure lang ang kasunod. Nagpapasalamat ako sobra sa lahat ng nanonood, sumusubaybay, at sumusuporta sa aking camping vlog journey. Kung wala kayo, di parang tent na walang poste hindi tatayo. Sa bawat like, bawat comment at bawat support na nababasa ko, doon ko nararamdaman na hindi lang ako mag-isa sa lakad na to. Kahit ako lang yung nandito sa bundok, sa ilog, sa campsite, kasama ko kayo sa bawat frame, bawat kwento, bawat kain, at bawat biyahe.
Kaya kakabsat, agyaman na kunay. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na camping trip, kung saan may bago na namang lugar, bagong luto, bagong hugasan, at syempre, bagong kwento. Huwag kalimutan, simple man ang buhay sa bundok, pero dito damang-dama ang tunay na ligaya. Daytoy ti biyag. Daytoy ti kwento. Daytoy ti adventure. This is life. This is the story. This is the adventure. The next time, mga kakabsat, ingat kayo palagi. Ride safe. Wait lang! Kamusta kayo dito amin kakabsat? Agyaman na unay kada kayo. Maraming salamat po sa pagsubaybay at pagsuporta ng aking camping vlog journey. Maraming salamat din po sa nag-subscribe, nag-like, at nag-share, no? At lalo-lalo sa mga nagtsagang manood sa aking boring na video. Anyways, salamat po kakabsat, agyaman na kada kayo, kabsat na Toning Armovich, kabsat na Ronnie 10119, kabsat na Kuya Jerk, kabsat na Rons Z, kabsat na Christian Simatu, kabsat na Frederick Salasak, kabsat na Wilhelm Cantor and family, Pangs. At sa'yo, anak ko, LJ Gasata Saguyan. Maraming salamat. Please, ulitin ko, subscribe, share, and like. Bye-bye.